Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na air element. The Libra, Gemini, and Aquarius. Lola baby ha, bigyan ko kayo ng, nagpapakilala po ha, bigyan ko kayo ng reading para sa first week of July. So tingnan natin na the energies ha. So salamat ng marami sa mga naka-avail ng pre-reading ng Lola nitong Lunes noong nasa Denmark ako ha. Ako na may tuwan-tuwa. Nabalik sila dahil ay nagkatotoo yung mga hula ko sa kanila. Salamat po ng marami ha. So meron po akong tinatawag membership, ano tawag dito sa YouTube, yan ha. So meron po yung kaunting para bagang membership, yan ha. O, pwede kayong magpabalik-balik, yan ko kayo may mga tanong, di ba? Yan. May member lang po kayo ha. Naroon po ang tinatawag na tawag dito, yan ha. Yun naman po for the whole month. Yan ha, ang pagme-member. Okay? So, tingnan natin ha. Yan. For the first week of, yan ha, July. Meron din yung funnel. Diba? Yung, alam mo ba yung funnel? Parang embudo. Diba? Embudo. Period of frustration. Lessons to be learned. Yan. May embudo ha. So, rabbit. Too much concern with sexual matters. Yan ha. Okay. So, meron ditong diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. Either ikaw ang tumanggap or ikaw ang magbibigay ha. Okay. As a gift. Merong bultur. Okay. Depression, anxiety, worry that someone is against you. Ay, huwag niyong isipin yun, diba? Huwag kayong mag-isip. Yan. Huwag niyong isipin na, pag-isipan ng masama ang ibang tao, ha? Yan. So, narinig ang tulip, great passion. Okay? Yan. Dalawa pa. Meron ditong kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Yan ha. Merong mga hindi nyo natapos, di ba? From the past siguro. Okay? So, kailangan pagplanuhan. Magpaplano kayo para ito'y balikan. Di ba? Narin na eagle. Triumph over troubles, obstacles. Yan. Kita nyo kagandaan. Mapapagtagumpayan ninyo. So, let's see the energy. Yan ha. General ito ha. Kung saan man, tingnan natin. So, narito ang tinatawag na the Queen of Swords. Okay? Ito yung energy nyo. Labas Gemini, Libra, Aquarius. Diba? So, ibig sabihin nito yung tamang tumpak na pag-iisip, tamang pag-iisip, intelligence, di ba? So, narito yung tinatawag pakikipagkapwa. Paano kayo makipagkapwa tao, di ba? So, nakikita dito magaling kayong makipagkapwa tao, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, maaring kinaluluguran kayo ng mga tao dahil sa inyong idea, sa inyong pagsasalita, di ba? Maaring sa inyong friendship, di ba? So, naririto ang tinatawag na the seven of cups, yan ha? Yan. So, anong ibig sabihin ng the seven of cups? Okay? Meron, ito yung tinatawag na dahil ito'y energy, di ba? The seven of cups is maaari ito'y kapartner ninyo, di ba? Yan. Nangungulila. Kasi nakikita ko'y merong nangungulila sa inyo. Okay? Yan. Maaring lagi kayo niyang naiisip. Yan ha? Okay. It's like
ito ang nakikita. Ito'y damdamin ng isang tao, di ba? Pangungulila sa inyo. Kasi kayo na ito, di ba? Maaring sino ang nangungulila? Maaring kaibigan, di ba? Maaring mga kapatid, maaring mga asawa, di ba? Yan. So ito'y tinatawag, ine-express niya ang kanilang pangungulila sa inyo. Okay? Niya or nila. Okay? Yan. So naririto ang tinatawag na the King of Pentacles. Yan ha. So ibig sabihin ng the King of Pentacles is energy ng Taurus, Virgo, and the Capricorn. Okay? So ibig sabihin, itong taong ito is meron siyang hinahanap. Okay? Meron siyang hinahanap sa buhay niya. Yan ha. So maaring ito yung ano ga ito? Sandalit kinokonek ko lang ha. The seven of cups. Okay? Ito yung tinatawag na damdamin, okay? Are, okay? Kasi kayo ito, 'di ba? Ang damdamin ng taong ito sa inyo is totoo. Yan ha. Ito kasi, yan ha. So, dinidescribe, ang damdamin niya sa inyo ay totoo. Yan ha. Ibig sabihin nito yung tinatawag na it's about their devotion, paglilingkod, katapatan, loyalty. Ito yung kanilang tinatawag sinumpaan, walang iwanan. So nakikita mo dito yung kanilang dedication. It's like ikaw lang ang babae or lalaki sa buhay nila. Ikaw lang ang kanyang mamahalin. Ikaw lang ang kanyang pagsisilbihan. Diba? Yun ang nakikita ko. Kumbaga dito yung tinatawag na sila ang iyong sandigan, itong taong ito. Yan na, kasi kayo ito. Diba? You can rely, ibig sabihin nito, you can rely to this person. Siya ang iyong sandigan. Siya ang iyong tinatawag na yan ha? Parang walls, security. Very, very secured siya para sa inyo. Di ba? Palagi niyang iniisip ang iyong kalagayan, ang iyong future. Sino itong taong ito sa buhay niyo? Di ba? Yan. Ito ang nakikita ko dito. Yung tinatawag na kung hindi man kayo soulmate, di ba? Kasi nakatingin ka doon, nakatingin siya. Pero this person is yung tinatawag na reliable. Okay? Yan. Reliable itong tao. Ano ang magagawa ng taong ito sa inyo? Kaya nga ito'y nasa gitna. Tinatawag na the seven of cups, di ba? Kahit hindi kayo soulmate, di ba? Pero narito yung tinatawag, magkakasundo kayo. Magkakasundo. So, ibig sabihin, soulmate nyo sila, di ba? Dahil nakikita dito yung tinatawag na maaasahan mo siya, di ba? Ito yung tinatawag na paninindigan kaniya. Paninindigan. Malaki ang gusto ng taong ito sa inyo, okay? So, kung halimbawa sabihin na nating kayo is married, sandali lang ha, married ka sa tao na ito, di ba? Asawa mo ito or mapapangasawa mo. Okay? So, pwede ito yung tinatawag na it's about pinag-iipunan niya, okay? Pinag-iipunan kanya. Okay? It's sabihin natin someday, umalis siya. Palagi niyang iniisip ang iyong it's about your future, 'di ba? Yan. Ito nakikita ko sa taong ito, 'di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag na
It's like you are destined, okay? Na makasama sila habang buhay. Siya ang, kung di pa ninyo ito asawa, ibig sabihin, you are destined to marry this person. This is the right person. Kahit pa sila sabihin mo na hindi kayo soulmate, di ba? Kasi magkaliwaan ang tingin. Pero ang dala ng taong ito, okay? Pag siya ang pinakasalan mo, ang dala-dala niya is security, pangmatagalan, relationship. Okay, yan. So may pagkaingatan mo lang dahil itong taong ito is may pagka-seloso, okay? At saka yung tinatawag na maaasahan mo. Yan ang kita mo, di ba? It's like your life is secured pag ito ang napakasalan mo. Okay? Hindi man kayo, kasi nakikita ko dito, hindi mo siya soulmate, di ba? And there are things, sabihin na natin hindi kayo, halimbawa kung ikaw is layas, hindi siya layas, maaring lagi siya nasa bahay, di ba? Kung ikaw is, sabihin na natin mahilig kang mag-computer, this person is hindi mahilig mag-computer. Okay? It's more about, sabihin na natin mahilig siyang magbasa ng books, ng dyaryo. Okay? Compared sa inyo. Kasi mabibilis kayo. It's like, gusto mo yung tinatawag basa lang. Di ba? Yan. Mabilis social media, internet, di ba? Pero itong nakikita ko, itong taong ito is very, very practical. It's more about practicality, di ba? Yan. So ang dala niya sa iyo, ang ino-offer niya sa iyo is pangmatagalang relationship. Yun na nakikita ko, ha? Maaari sabihin natin may nanliligaw sa inyo mga earth elements, di ba? Yan. There are things hindi kayo soulmate, pero ang dala niya yung tinatawag na panghabang buhay na security. Okay? Yan. So let's see, ha. Okay, so meron dito, ha. Okay. Tinatawag na the Nine of Pentacles, di ba? So it's more about tinatawag na magkakaroon na ng result, di ba? Sa iyong trabaho. Okay? Kung halimbawa may utang kayo, mababayaran nyo na ang utang nyo. Okay? Nakikita ko ito. Ito ang taong, it's like instrument, di ba? Ito ang taong maaasahan mo. Pwede kayo maman, di ba? It's like kasi dito, di ba, may gusto kang gawin sa buhay mo, di ba? Ito, ang may offer niya. Yan. It's like gagamitin mo ang pera niya, di ba? Yayaman ka because of this person, di ba? Yan. Ito ang iyong oxygen. Itong taong ito, babae man o lalaki, di ba? Pero nakikita dito yung tinatawag na pagkakaiba ninyong dalawa. Hindi ito yung tinatawag na pareho kayo ng likes. Kasi kung dito pagtitingnan natin, di ba? Yan, magkatinginan ng dalawa. Di ba? Yan. Hindi kayo, pero dito kasi nakaganyan. So, ibig sabihin, maraming mga bagay na hindi kayo pareho. May mga dislikes, hindi magtama. Pero, ang dala ng taong ito sa iyo is tinatawag na panghabang buhay na seguridad. Sigurado ka. Yayaman ka sa taong ito. Di ba? Oh. Kumbaga dito yung tinatawag, siya ang magiging susi mo. Yan, no? Kung halimbawa, sabihin na natin magnegosyo ka, kung ano man ito, di ba? Kung gagamitin mo ang taong ito as your partner, kahit sabihin natin baka hindi siya ang makakatuluyan mo, baka ito is tinatawag makapartner mo sa habang sa iyong negosyo, di ba? Yan, oh. Ibig sabihin magkakaroon ng success. Ha? So, yun po nakikita ko. So, ibig sabihin itong tinatawag na the Nine of Pentacles is tinatawag na success, okay? Accomplishment. Yan, ha?
harvest, may maha-harvest. Natapos, it's like natapos ang iyong 2 years course, natapos ang iyong pag-aaral, natapos ang iyong kontrata, kung ikay nagtatrabaho, natapos ang iyong pagtatanim, 'di ba? Natapos ang iyong pagtitinda, o yan, ibig sabihin naubos mo ang tinda mo, natapos ka sa iyong trabaho, 'di ba? It's like malapit na ang swelduhan, yan. So maaring ito yung tinatawag na may magandang dalang balita. Okay? Meron itong dalang magandang balita sa inyo. Yan ha. It's like magbibigay ng, ito'y magdadala sa inyo sa, it's like a big break. Okay? Mabibigyan kayo ng big break. It's like mapapansin kayo. Yan ha. May magandang balita kayong maririnig. Okay? Yan. So, naririto ang tinatawag na the Eight of Cups. Yan ha. So, pag sinabi mong the Eight of Cups is ito yung tinatawag na pagtatapos, di ba? Yan. The Eight of Cups is ito yung tinatawag consume, na-consume mo. Yan ha. Na-consume mo. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na refreshing. Okay? Pag nire-refresh mo, kasi meron kang kinonsume. Halimbawa, na-consume itong marriage na ito, naitaguyod mo. Okay? Halimbawa, naitaguyod mo ang kontrata mo for 2 years, naitaguyod mo itong project na ito, naitaguyod mo ang paghihirap. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, congratulate. Congratulate mo ang sarili mo. Diba? Kasi, naitaguyod mo, naitawid mo, natapos mo. Okay? Yan. Mahirap, pero nung uminom ka, na-refresh. Diba? It's like, natapos din. Diba? Gloria. Kaya dito, ibig sabihin nito, receive and accept. Accept and receive. Diba? It's like, ito yung tinatawag na dinala ka na sa gloria. Diba? Natapos mo. Yan ha. Yan. So, maaring kontrata or a project or a business or a work, di ba? Yan, oh. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, matatanggap mo, okay? Either ikaw ang magbabayad or sila ang magbabayad, di ba? Kasi nagkaroon dito ng tinatawag, consummation ba yun, di ba? It's like, iinom ako para ma-refresh, di ba? Ma-energize, bumalik ang aking lakas. Kasi uhaw na uhaw ka. Pero natapos mo. Kung kaya ito yung tinatawag, it's like, arena, bayaran na kita. Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito kung ano itong tinatawag na may mga pangangailangan kayo. Maaari sabihin na natin kasi maitim ang ulap, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na ito lang ang hinihintay mo, di ba? Para ma-resolve ang iyong mga, halimbawa sabihin natin, kung may mga utang kayo, responsibilities, obligation, di ba? Yan, ito lang, okay? Ito lang ang makakasolve sa iyong problema. Okay? Yan. So, tingnan natin, ha? So, that's it, I see. Sandali. The Seven of Swords, yan, ha? Okay. Pag sinabi mong the Seven of Swords, okay? Sandali, ha? Yan. So, meron ditong tinatawag na it's like marami siyang na ito lang ha. Ito yung tinatawag na kasi pag sinabi mong the Seven of Swords, meron ditong kleptomaniac, di ba? Meron ditong nagnanakaw ng iyong ideas, di ba? Halimbawa, copyright, ginagaya ang iyong mga, sabihin na nating videos, di ba? Trabaho, your work, di ba? Pag sinabi mong the Seven of Swords, okay? So, ibig sabihin nito,
yung tinatawag na may mga ideas, 'di ba? Na kumbaga nakikita niya from others. Yan ha, okay? So, pwede rin naman, hindi naman porke nakakita ka ng ideas from others na nakawin mo, okay? Kumbaga, ito yung tinatawag, it serves as nai-inspired ka, di ba? It's like gagayahin mo din yung kanilang formula. Okay? So ito yung taong gagayahin niya ang formula ng others. It's like tinatawag how to get rich. Ganito ako, kaya ako yumaman, ganito ang ginawa ko. Di ba? It's like kukuhanin niya yung formula na iyon, yung idea na iyon, at ito'y gagamitin niya sa sarili niya. Okay? Kung ito is tinatawag na magwo-work din sa kanya, 'di ba? The formula of others. Yan ha. So pwede rin naman sabihin kleptomaniac, magnanakaw, 'di ba? Kumbaga dito'y mandaraya, 'di ba? Yung tinatawag ninanakaw niya ang project ng iba, ninanakaw niya, nagmimimik siya, may ginagaya siyang tao. Pero nakikita ko dito yung tinatawag kung sila nga is yumaman, bakit hindi? 'Di ba? 'Yon ang nakikita ko since ito tinatawag the swords kayo, 'di ba? It's like I will apply that to myself. So ibig sabihin, hindi naman kayo mga taong tinatawag na inggitero, 'di ba? Kumbaga, gagayahin mo rin yung kanilang tinatawag na formula, paano sila yumaman, 'di ba? Paano sila, let's say sabihin na nating nagluto sila ng tusino, 'di ba? Kumbaga dito gagayahin mo. It's like you will copy their recipe, 'di ba? Yan. Susubukan mo ngayon sa sarili mo, 'di ba? Kung ito'y magwo-work din, 'di ba? Yan. Kasi narito ang tinatawag na the four of swords. So ibig sabihin, kayo rin ito, 'di ba? So ano ibig sabihin ng the four of swords na ito? It has tinatawag na your mind, 'di ba? Relationship with your mind. Yan ha, okay. So ibig sabihin nito yung tinatawag whatever is this, yan ha. Ito yung tinatawag na pinagbubuti mo. It's like ito ang makakasolve sa iyong mga suliranin, 'di ba? Sa iyong mga kinakaharap na problema, 'di ba? Yan. So maaring sabihin na nating paano ito makakatulong, 'di ba, sa mga pangangailangan mo, pangangailangan ng mga kapatid mo, 'di ba? Maybe sabihin na nating ikaw ang breadwinner kasi lumabas ito, 'di ba? Yan. So, halimbawa natin sabihin na nating nasa social media kayo, 'di ba? So halimbawa sabihin na nating, oy, ito is sabihin na nating magaling magsalita, 'di ba? Magaling siya sa presentation. So kaya nga ito, ibig sabihin nito gagayahin mo, 'di ba? It's like kung di mo man ito gayang-gaya, somehow, 'di ba? Ma-execute mo, okay? Kung ano itong kinuha mo, information na gather mo, okay? Yan. Para dito, it's like para ma-convince mo rin kung kayo nasa social media, makakuha ka ng mga subscribers, 'di ba? Gagamitin mo yung formula ng iba. At dito nakikita yung tinatawag pagbubutihin mo. Kasi nakikita ko dito, kung nagagawa nila, mas nagagawa mong maigi. 'Di ba? Magagaya mo rin, 'di ba? Kung anong ginagawa mo nila, magagaya mo, mas magaling ka pa sa ginaya mo, sa ginayahan mo, 'di ba? Yan. Kumbaga dito halimbawa ito'y artista, 'di ba? Halimbawa sabihin natin itong artista ang ito'y mahusay umiyak. Pero mas matindi kang umiyak, 'di ba? Kumbaga dito'y parang mas makatotohanan ang iyong pag-iyak. Yan. So nakikita naman is good side. Okay? Hindi naman talaga kayo nagnanakaw, kundi kinukuha mo lang, 'di ba? Yung mga ideas, magagandang ideas from others. At ito yung tinatawag na pinag-aaralan mo, 'di ba? Kumbaga dito'y paano ko kaya ito magagawang mas magaling ka kaysa doon sa gagayahan mong tao, doon sa pinagkuhanan mo, 'di ba? Para mai-apply mo ito
sa ibang tao. Let's say, sabihin na natin sa trabaho mo, di ba? Maaring itong taong ito yung magaling magsalita, ang sales talk, di ba? Maaring hindi siya marunong mahiya, di ba? Very, very high confidence siya. So, ibig sabihin nito, kung sino itong ginagaya mo, pinagkuhanan mo ng ideas o kaya ng tinatawag, whatever, okay? Ibig sabihin nito, pinag-aaralan mong mabuti, di ba? Para kung ito'y gagamitin mo sa trabaho mo, sa social media, di ba? Yan, makakakuha ka ng tinatawag na views, subscribers, mga tinatawag, babalik sila sa inyo, di ba? Yan. Kumbaga dito'y mas magaling ka pa. It's like mas magaling ka pa sa taong gagayahin mo. Okay? Yan. So, pwede rin naman ito yung tinatawag sila. Di ba? Maaring sabihin na natin sa sobrang galing ninyo. Okay? Sa sobrang galing ninyo, ginagaya kayo ng iba at ito'y inia-apply nila sa kanilang sarili para sa ibang tao. Halimbawa yung sa pananalita, 'di ba, sa paggawa ng mga desisyon, 'di ba? Maaring sabihin na natin kinokopya kanila, 'di ba? Parang maging kagaya nila ikaw. So kayo na lang po, either kayo ito nang gagaya or sila ang nang gagaya. Okay? Kumbaga dito yung tinatawag, kinukuha nila itong formula na ito, kumbaga sa tinatawag na kung ito'y effective, nakakapagpayaman sa iba, gagayahin mo para ikaw din maging kagaya nila. So, hindi ito yung tinatawag na naiinggit ka or may masama kang intention. It's more about tinatawag inspiration, na inspired ka sa kanilang ginagawa. Or pwede rin namang sabihin na natin sila ang na-inspired sa inyo. Kaya dito nakikita kinukuha nila, 'di ba? It's like hinihiram or talagang kinokopya kanila, 'di ba? Maaaring tinatawag, minimimik nila ang iyong salita, 'di ba? Yan, minimimik nila yung iyong galaw, 'di ba? Para dito ibig sabihin is magamit nila ito sa mga tao, okay? So naririto yung tinatawag na pangungopya, pero yung tinatawag na maaring ina-idol ka nila, di ba? Yan, maaring tuwan-tuwa sila sa inyo. So, nakikita dito pinag-aaralan nila ikaw, or maaring ikaw pinag-aaralan mo sila, natutuwa ka, you want to be like them, tinatawag na successful, or sila gusto nilang maging kagaya mo, successful. Okay? So, that's what I see for you. Okay? For the first week of July. Okay? So, tingnan natin. Yung tinatawag last card. Yan, ha? So, ito yung tinatawag kung halimbawa ay merong patrabaho. Okay? Halimbawa sa trabaho or ano. Ibig sabihin nito, malaki itong papasok sa inyo ganansya. Makakatulong ito. Ito ang malaking tulong para kung halimbawa may problema kayo pinansyal. Iyaan. Ito, ha? Malaki ang magagawa niyan. Okay? Sa inyong mga problema. Okay? Kung kaya nga dito nakikita, di ba? Yan, ha? So, I think malaki ang problema nyo pagdating sa tinatawag na pera, di ba? Siguro malaki ang inyong tinatawag na role. Maaring tumutulong ka sa family mo, tumutulong ka sa mga kapatid mo, maaring expenses sa bahay, sa asawa, mga anak, di ba? Kung kaya dito, pagka natatanggap mo, di ba? Yan, it's like ito ang makakasolve lang sa iyong mga pangangailangan, di ba? So, naririto ang tinatawag na The Emperor. Okay? So, anong ibig sabihin ng The Emperor na ito? It's about your self-confidence, di ba? Yan. It's about how you express yourself to others. Ito yung tinatawag, paano ka makita ng mga tao, 'di ba? It's like, ito ako, 'di ba? Yan. Ito ako, wala akong insecurities. Ito ako is loaded ng tinatawag intelligence, 'di ba? Ito ako, ganito ako manamit, 'di ba? So maaring sabihin na nating
ito ako, tinatawag, ito ang aking lifestyle, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, maaring kayo is, kasi maraming mga tao doon sa baba, okay, na nakatingin. It's like all eyes on you, okay? Kasi maiitim yung tao, maliliit. It's like nasa background. So, ibig sabihin nito, maaring sila is mga silent viewers, di ba? They love what they see, okay? At maaring ito yung tinatawag, merong mga gusto pang mag-invest sa inyo, mga pital, di ba? Maybe sabihin nila, mukhang magaling magsalita itong mga ito. Ako kaya isa sa inyo, di ba? Makipag-collaborate, makipag-partner, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, ayan, ito ako, halimbawa sabi, ako ang mga ngapitan. Akin ang pera, inyo ang talino, di ba? Inyo ang salita, yan. Dahil kita nila, tinatawag, pwede nila kayong gamitin. Pinag-iisipan nila, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, kung sila is halimbawa palilipating ganyan, di ba? It's like ako gustong mag-invest sa inyo, pwede ga kita, di ba? It's like ikaw ang utak, sila ang pera, 'di ba? Yan. So nakikita ko maganda. It's more on tinatawag na merong gustong magpasok, okay? Tinatawag na lalago, okay? May papasok na pera, okay? Sa bahay mo, sa bulsa mo, okay? So ibig sabihin nito, malulutas kung may mga problema kayo, ito lang ang makakalutas sa inyo, 'di ba? Kung kaya dito ibig sabihin nito, hay salamat po, mahahydrate na ang aking pakiramdam, di ba? Kumbaga dito masosolve na ang aking mga problema, di ba? Kumbaga itong problemang itong matagal na hindi maalis-alis sa aking sistema, di ba? Yan, kumbaga dito halimbawa may mga utang kayo, mga pananagutan, di ba? Kasi ito'y tinatawag the 8 of cups, di ba? Halimbawa sabihin natin, yung tatay ko may sakit, ang kapatid ko is nag-aaral pa, di ba? Kung kaya dito ibig sabihin nito, hay salamat po, 'di ba? Malulutas na rin ang aking problema. So that's what I see for you. Thank you very much.